Guys, maniniwala ba kayo na etong si Yusek Catalina Cabrag ay walang kasalanan? So eto guys, may lumabas na bagong balita ngayon na kaya pala nila gustong makuha yung tinatawag nilang Cabrag Files dahil di umano ito pala ang nag-iisang ebidensya. Ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan itong si Yusek Catalina. Dito ay talagang nagulat ang mga tao dahil etong ebidensya na to ay gustong-gusto nilang makuha, no? Ito ang ebidensya na magpapatunay na etong si Yusek Catalina ay talagang inosente nga daw ayon sa kanyang abogado, no? Ito, panoodin natin yung video at tignan natin kung anong klaseng ebidensya kaya ang nilalaman nito, no? No, baka nandyan yung mga files na kung saan may mga listahan din ng mga anomalya at kung sinong mga sangkot dyan. At baka nandyan din yung files na magpapatunay talaga na itong si Yusek ay walang kasalanan. So tignan natin, no? Panoodin natin tong video na to nang sa ganun ay mariwanagan tayo o kung talaga ba ito'y totoo na sinasabi ng kanyang abogado na talagang walang kasalanan ng kanyang kliyente, no? So bago tayo dumako dun guys, no, baka pwede mag-subscribe muna kayo sa ating channel, no? Pakipindot naman dyan ng subscribe button dyan sa baba at malaking ipapasalamat ko sa inyo yun guys, no? Yun, so eto na, panoodin na natin yung video. Ang Cabral Files na may listahan daw ng mga mambabatas na nakinabang umano sa flood control projects. Ayon po yan sa abogado ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang mga naturang dokumento magpapatunay raw na hindi sangkot sa katiwalian si Cabral. May unang balita si Maki Pulido. Para raw sa yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang mga hawak niyang dokumento na tinatawag ngayong Cabral Files, hindi ebidensya ng katiwalian, kundi ebidensya na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, ito raw ang dahilan kaya magto-turnover dapat siya ng 6 na kahong puno ng dokumento kina Attorney May de Vinagracia. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi raw ito na turnover sa kanila at ngayon nawawala. Yan. So nawawala, no, yung ito turnover dapat. Yung Cabral files na yon guys, no, yung pala yung ebidensya na magpapatunay talaga na walang kasalanan ito si Yusek, no. Kaya lang sa kasamaang palad nga ay bakit kaya hindi na natuloy na ibigay niya kaagad itong files na to? Bakit humantong pa sa kanyang kamatayan, no? Kasi isipin nyo guys, kung ito talaga yung mga ebidensya na magpapatunay talaga dito kay Yusek, dapat agad na niyang ibinigay yan sa no? Kung kanino man siya nagtitiwala. Ang problema, minaras nga yung tadhana niya. Dahil hindi natin mahanap, hindi natin makita kung nasaan na nga ba itong files na to. Nasaan na kaya, di ba? Documents would show na talagang she was just really following orders. Coming from Secretary Bonoan, those orders, mga instructions, directing her to vet and review certain projects if it's qualified for funding. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, itinuro si Cabral ni dating DPWH Undersecretary for Operations, Roberto Bernardo, bilang mastermind ng kickback scheme sa DPWH. Sinabi rin noon ni Bernardo na may kapangyarihan si Cabral na magdagdag, magsingit o magbawas na mga proyektong popondohan sa National Expenditure Program. Si Bernardo parang nito, no? Nagchuchu kaya Yusek Catalina. Kaya pala na-depress to hanggang sa humantong sa kanyang pagpapatiwakag, no? Ito pala si Bernardo may kasalanan, no? Ewan ko ba kung bakit sinasabi ni Bernardo dito na mastermind nga daw ito si Yusek
At siya ay may kakayahan magsingit ng mga insertion o mga anomalya, di ba? Billion-billion yun. Tinanggi raw ito ng kanyang kliyente ayon kay Divina Gracia. Ang sinasabi niya, hindi niya alam. Kasi kung meron man, mangyayari yan siguro sa awarding or sa implementation, but hindi kasi siya naging she was never a district engineer, she was never a director, kumbaga never siyang naging so hindi niya alam yung nangyayari sa mga district engineering offices and regional offices. Ang merong jurisdiction dito, ang son who has supervision and control over these offices are the undersecretaries for operation. Wala rin daw tinanggap na kickback si Cabral. Wala raw mga mansyon si Cabral at simple lang ang buhay ng kanyang 2 anak. Yun. Sa usaping kickback, maniniwala kayo na wala kayang tinanggap ito si Yusek. At bakit kaya humantong pa sa pagpapatiwakal itong si Yusek kung wala siyang kasalanan? Hindi niya kaya kayang ipagtanggol yung kanyang pangalan dito? Samantalang meron naman pala siyang ebidensya na nakalagay sa files niya, no? Bakit kaya, no? Mapapaisip kayo, di ba? O sadya talagang natakot na din talaga ito si Yusek, no? Na wag nang madama yung kanyang pamilya. Kaya siya na lang yung nagpatihulog, no? Nasa ganun, matapos na yung problema niya, di ba? Kaysa makita niya yung mga kaanak niya na baka ito ang gantihan, di ba? Sa tingin niyo, posible kaya yun? I went to their house in Tatalon. Hanggang namatay siya, dun sila nakatira. Kung meron siyang 20 billion, bakit niya patitirahin doon yung mga anak niya? And you can also verify saan nagtatrabaho yung mga anak niya. Yung isa, ang description niya sa sarili niya, I'm just a cook in a hotel. Not even a chef. Yung isa naman is a salary grade 11 employee of the government. Bago siya natagpo ang patay sa ilalim ng bangin sa Benguet noong Disyembre, may mga nauna na raw ginawang tangka sa kanyang buhay si Cabral matapos siyang idawit ni Bernardo sa Senate hearing. Yun. Yun pala, no? Dati na pala siyang nagtangka sa kanyang buhay, no? Simula nung idawit siya nito ni Bernardo. O talagang na-depress talaga siya, no? Kasi nagtangka na siya nung una, simula nung time na dinawit siya dito. Talagang baka dinibdib niya ng husto, di ba? Dinibdib niya yan. Lagi niyang tinatanong sa akin, pinapatawag ba si Secretary Bonoan? Bakit merong mga offers of immunity dun sa mga tao who already admitted their participation in the scheme? She felt abandoned, parang she felt that she was being made a scapegoat. Sabi rin ng abogado ni Cabral, handa raw sana siyang humarap sa pagdinig noon ng ICI pero hindi raw nito natanggap ang imbitasyon ng komisyon. Sumulat pa sila noong December 15 sa ICI para iparating ito. 3 araw matapos nito, namatay na si Cabral. Ito ang unang balita, Maki Pulido. Yun, masaklap talaga yung kanyang kamatayan, no? Dahil sa depress at sa stress niya sa pagkakadawit sa flood control. Mismong abogado na yung nagsasabi na wala naman daw talaga na mga mansyon ito si o dahil sa 20 billion, di umano, no? Malaki nun, 20 billion kasi sinasabi nila na kickback nito ni Yusek. Ano man sabi nyo dito, guys? Comment down below kayo sa video natin. At syempre, huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe. Naglagi kayo updated sa masusunod pa nating mga video.